congratulations. What a wonderful 2024 it has been. Anong gagawin ko dito? And ngayon naman 2025, of course, maraming aabangan na projects for you. Pero kwento mo naman kami, gaano ka-excited for the last 10 days of Lavender Fields? I'm so excited. Kagabi, nagbe-binge watch na ako para makahabol ako sa bagong episodes ng Lavender Fields. Kasi pati kami, we really look forward to seeing the final output kung paano lalabas sa TV at sa Netflix. So, excited ako. Lalo na nung nakita ko yung teaser kanina, sobrang pasabog nung ending. Lahat ng mga roles na ginampanan mo naman with ABS-CBN, talaga namang tumatak. Pero what can you say about your role as Iris? Very different siya sa'yo. Sabi nga ni Echo kanina, very different si Iris sa'yo. So, what can you say about your role? Sobrang challenging siya. I salute all the amazing contrabidas of the Philippines kasi ang hirap. Ang hirap to portray a role na dapat kamuhian ka. Pero at the same time, lahat naman ng ginagawa ng kontrabida may rason, diba? So, grateful ako sa napakahusay na mga writer ng ABS-CBN for creating such challenging and deep roles na to the point na meron pa ring pumapanig kay Iris kahit siya dapat yung i-hate mo. What's next for you? I'm doing a series. Meron with Echo and then merong something else. So, yun. Sobrang excited din ako. Under Dreamscape also? I'm not sure. Under ABS. Yung sa amin ni Echo, of course, under ABS. Can you give us a little more details about the upcoming series? Anong genre or... I don't know kung ano pang pwede kong i-share as of now. Pero pinakita naman yung title ng Christmas special. So, yung sa amin ni Echo, The Accused. So... bigat title pala. Wala pang title? Ay, charot. Pakibara na lang. Oh my God. Sinabi ko din dun sa kabilang table. Talaga? Wala pa. Hindi, meron. Lumay, wala pa. Wala pa. Restrict na lang namin. Meron kaya. Meron. May nakita ko sa social media. Wala yung restrict namin. Sa special pa wala. Special lang. Sa special wala pong inano. Wala. Wala pa pala guys. Wala pa akong ma-share. Wala kami na. Very active ka din sa vlogging. This past, very active ka sa vlogging. You vlogged about Tokyo with Fantasmia. Can you tell us more about vlogging? Parang you're getting into it talaga. Actually, yung Tokyo, hindi ko naman talaga balak i-vlog. Kaya lang, sabi ni Echo, alam niyo yung sa YouTube, yung madaming mga kinocompile lang yung pictures niyo sa Instagram, tapos may AI na boses na, si Janine Gutierrez sa Japan, gano'n na minsan kababalaghan yung title or ganyan. So sabi ni Echo, ba't di na lang ikaw mag-post para dun mismo sa channel mo and na makwento mo talaga yung from your POV. Sabi ko, nga no. Kaya lahat nung nasa vlog na yon, pa-stories lang yung hugis kasi wala naman talaga akong balak. Pero dahil dyan, na-inspire na nga ako to do that more and really share more of the behind the scenes para sa lahat ng mga interesado. Akala ko yun yung panlaban mo sa mga AI posts. Yun nga, diba? So better na pala na from yourself na lang. Tama. So, ang galing talaga ni Echo. And Janine, kasi kanina we were able to ask Echo, nung Lavender Fields press con tayo before, umami naman si Echo. Sumakit na ulo mo sa akin. Sorry Umami naman si Echo about you guys were dating. Pero, can you give us a little bit more now naman ngayon na it's been months already? May sinabi siya. Ay, sabi niya? You're entering a new energy. Anong energy? Energy? Ano sabihin nun? Sabi niya naman gusto niya maging gentleman. So gusto niya ikaw na lang yung ba't ako? Ang kaya talaga nito. Parang divide and conquer, pinaghiwalay kami tapos kanya-kanyang tanong. Pero what's the real score sa inyong dalawa? Parang siya na lang. No, di pa kuya. Ano yung energy? Energy? Entering a new energy. Kasi nga, di ba, you spent Christmas with your family, holidays. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya doon. So, huhulaan ko na lang. Siguro, I think,
coming from Lavender Fields na pareho kaming medyo masasama sa teleserye. I guess like moving on to new roles and yung talagang positive vibes this 2025. At hopefully maging masaya talaga sila sa ending and happy sila sa kahihinatnan ng bawat character. Pero would you say parang mas lumalim na yung relationship yung dalawa ngayon ni Echo? Lalo na sa vlog, parang you're very comfortable in calling him Baba, ikaw siya din gano'n. So, would you say that mas... Weird ba na kami nagsabing Baba? Nakikibaba. Bakit Baba? Actually, mabang kwento yun. Parang may iba pa siyang origin. Nga ba? Sana sabihin lang kami nandito, no? No, I guess lang, parang magaan lang lahat. So, not too careful. Yung parang chill lang and in the moment. So, saya. Pero happy ka? Yeah, super, super happy ako. And I'm so grateful for all the blessings and for Lavender Fields na naitawid and successful yung show. I'm so grateful. Ang galing lang nung lahat ng nangyari last year and looking forward to more sana this 2025. Would you say you're more comfortable? I mean, after Iris, are you comfortable doing more kontrabida? Yeah, pero I don't want to do it again anytime soon. It's so hard. It's so hard. Talagang masakit siya sa ulo. Pero Janine, what was your North Star? Kasi hindi lahat ng mga contemporary mo kasi lucky. Hindi lucky because you worked hard. Parang kasi fortunate mo na to land, di ba? From 13 Lene, Fantosmia, this one. Lahat memorable. What was your North Star? Pipili ka ng projects. I am lucky. I am super lucky. Sobrang nagpapasalamat ako. Siguro lang din, I just really am blessed na mabigyan ng pagkakataon na mapasama sa projects na talagang gusto ko yung kwento din at saka kakaiba yung characters. Nakakagawa ako ng iba-iba na roles at saka stories from Dirty Linen to sobrang lahat sila magkakaiba. So happy ako about that and to get different scripts and na may nagtitiwala sa akin to do roles na ako mismo hindi ko alam kung kaya ko ba, like itong Iris. Sobrang challenging siya, so I'm so grateful na merong mga nakakakita ng kakayahan ko bago pa ako. Sinong dream mo makatrabaho this year? Oo nga, kasi nagkakatotoo talaga lahat ng sinasabi ko. Well, excited ako talaga to do another show with Echo. Na ibang kwento naman. Sino pa ba? Well, pangarap ko din na makagawa ng or mapasama sa international na film or series. So, that's something din na hopefully magawa natin this 2025. What are you doing for that? Nag-audition ka ba? No. Minamanifest ko lang. Minamanifest ko lang na sana ba lang ayaw maging ko, parang Miss Dolly na, you know, she was discovered through her Filipino work. Diba? Doing good work in the Philippines and gaining recognition from that. Tapos gusto ko ding makatrabaho ng mga international projects and hopefully more of yung katulad ng nangyari sa Fantosmia na umiikot sa iba't ibang mga festivals. So, yun talaga yung mga pangarap ko and hopefully well, hindi din ako chumika eh. Dami kong gusto pero wala pala akong ginawa. Manifest. Yeah. So I'm just so happy to have, you know, itong mga project na iba-ibang klase talaga and to work with yung best of the best sa Pilipinas kasi talagang ang laking bagay para sa akin na makatrabaho sila. With Iris, how do you shake off the character? Kasi maraming cast. Yeah, oo. Actually, nung napakap kami, siguro mga 3 days na parang sobrang nalulungkot ako. It's parang, ano bang nangyayari sa akin? Sisip ko, shucks, na kay Iris pa din ako. Na parang I really felt bad for her. Kasi kahit na kontrabida siya, syempre,
kinailangan kong intindihin kung bakit siya ganun eh. So for me, in my head, si Iris talaga yung tama, di ba? Siya yung naagawan, siya yung ganyan. Na when the show ended, sana abangan niyo yung ending para maintindihan niyo. Naawa ako sa kanya. Nalungkot talaga ako ng ilang araw. So, nagpagupit ako ng short hair. Hindi lang nakikita now, pero yun yung pagpag ko na parang, kasi yung Iris kasi, iniba ko din talaga yung makeup niya and yung outfits niya para easier din for me na Iris yung acting, hindi ako. So, nung parang tinay ko lang bumalik sa yung ako na ulit. Ang weird ba pakinggan? Pero bigat kasi ni Iris yung sakit talaga niya sa ulo. So. And you on your personal life naman, parang you posted on Instagram that you nag-change ka ba ng location mo ngayon? Yan, naglilipat ako. You're doing a lot of parang adulting. Yes. Talagang, so can you share more about, how are you doing your life now compared to last year or mga past years? I guess siguro parang getting older din, being more specific lang siguro about your goals at yung mga pangarap mo. And after nung Venice kasi parang naisip ko din na, oh shucks, posible pala yung mga gusto mo talagang mangyari if you work hard at galingan mo sa abot ng makakaya mo. Kaya mo din talaga maabot yung mga pangarap mo. So, work hard lang talaga and allow the space for that. Thank you so much. Okay na tayo. Ako okay na din. Ang dami mong i-damage control dun sa kabilang table.